Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang ating matutunghayan po natin ngayon si Sir Banat Bay at ang kanyang mga revelation patungkol sa kanyang buhay. So, panoorin niyo po ito at siya nagsasaad dito ng mga importanteng bagay patungkol sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So, siya na po magpapaliwanag guys. At very serious po ito. Seryoso pong bagay ito na kanyang ilalahad sa kanyang YouTube channel, Banat Bay. So, ito na po guys. At bago po tayo magsapol, ay mulit-muli ay aking pinasasalamatan ng aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, ito na po siya. At importante po ito guys. Pakinggan nyo po. Minsan mapapaano ka, Lord, bakit ako pinanganak dito sa Pilipinas? Bakit hindi ako pinanganak sa Japan at naging Japanese citizen na lang sana ako? Bakit hindi ako pinanganak sa Amerika na sana naging American citizen na lang ako? Bakit ako pinanganak sa isang bulok na bansa? Bakit ako pinanganak sa kurap na mga opisyal? Bakit? May purpose ka. Pinanganak kang Pilipino, may dahilan yan. Mahalin mo bayan mo. Hindi aksidente na dito ka pinanganak ng Diyos. Tandaan niyo yan. Hindi aksidente po yan. May dahilan, kaya mahalin po natin ang bansa natin at ipaglaban po natin. Hindi ko sinasabing masama yung pag-disagree ko kay Pangulong Duterte. Siyempre, I would understand the heart of these Mindanawans. Naintindihan ko yung puso nila na gusto na nilang umalis sa kaguluhan ng korupsyon ng mga Pilipino dito sa Luzon. Di ba kahit naman tayo napoprostrate din eh. Pero every time I would ask myself, and especially when I talk the Lord, I would ask the same thing. Lord, bakit naman ako pinangarap dito sa mga korap na to, mga undisciplined, mga kamote? Eh kasi nga, para mahalin mo bayan mo eh. Para ipakita mo sa kanila na pwede kung magtutulong-tulungan tayo, huwag niyong sukuan ang bansang Pilipinas. Huwag niyong sukuan. Maraming nagsasabi sa akin, naisip ko ito kasi maraming kumakausap sa akin, sinasabi nila, Banat Bay, ba't ang gulo ng Pilipinas? Ano nangyayari sa inyo? May mga taga-ibang bansa nagtatanong ng ganun eh. Bakit ganyan? Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sagot. Alam ko lang, nabudol sila. Pero yung totaling, alam mo yun, kaya lang, eto na yun eh. Huwag ho kayong sumuko. Mahalin natin ang Pilipinas, ipaglaban natin ang meron tayo dito sa Pilipinas. And I know, kaya nga, eto, maybe this is the time na sabihin ko sa inyo ito. Yan na, simula na po yan. Ng kanyang revelasyon. Alam nyo, tulad ng sinasabi ko kanina, uulitin ko lang. Ito mga nakaraang, nag-start po ito noong December. Siyempre may mga natuwa dahil nanahimik ako. Pero alam nila, January, simula na ang bakbakan. Kaya nung December, January, dyan na nagsisimulang unti-unting iba yung movements ng accounts ko. Not only in Facebook, but also in other, kasi makakatanggap ka eh, di ba, pag may two-way authentication ka. Makakatanggap ka na somebody is logging in your account. Somebody is ganito. Madalas ako makatanggap nun. Ini-ignore ko lang. Until nahack na ako. Sabi ko nga, kasi alam mo, hindi ako yung tulad ng ibang vlogger na masyadong ang tingin nila sa sarili nila importante at mahalaga. Ako hindi. Ang feeling ko sa sarili ko, komedyante. Oo naman. Ibig sabihin, hindi naman may ganong epekto. Yun yung feeling ko eh. Feeling ko talaga, hindi ko kasi, hindi ko po lumalaki ulo ko pagdating sa mga ganitong bagay.
Kasi matagal na malaki ulo ko. Taas at saka sa baba. Hoy, seryoso ka na eh! Sorry naman. Medyo talaga, napapaano ko eh. Hindi, totoo po to. Seryoso na. Yan tuloy, nagulo ko. Hindi, kaya pag meron akong nakikitang threat, medyo tinatawanan ko lang. Honestly, tinatawanan ko lang. Kaya lang, it's getting serious and serious and serious. Yung tawag, sunod-sunod na. So, alam mo yung tipong may nananakot na, minsan may pumapaligid, tumitingin, na alam mong, tangina, hindi na ito ordinary. Hindi ako mahilig mag-exaggerate ng story. Ayaw ko yan. Yung mag-exaggerate ng story. Kasi hindi ko personality yan eh. Hanggang to the point, kanina, when I receive a call, and this call is saying talagang, and this person is not prank call ha. Ito pong call na ito, call from the inside. Working inside. And sinasabihan na ako, you better stop. You better change the way you talk. Maaalangan ka. Sasabit ka. Alam nyo, doon ko lang nakita, kasi nga ho, nung kinuwento ko to sa isang kaibigan ko, Anarot, welcome to Banateros. Ikaw ba yan? So, nung nakwento ko ito sa kaibigan ko, yung kaibigan ko naman, ganito naman ang ginawa sa kanya. Sinilip yung kanyang firearms at sinubukang irehistro ang ibang baril sa pangalan niya ng ibang tao. Nagigets ninyo? Ulitin ko. Etong kaibigan ko to, official din ito, na kumukontra na sa administrasyon ngayon. Sinilip, ang ginawa is, merong nagpaparehistro ng firearms niya na hindi sa kanya, pero sa pangalan niya. Tapos, dinireport niya yon. So, na-blanco yun. Ibig sabihin, dininay. Tapos, inulit-uli. Natatawa nga ako kasi naalala ko bigla yung kwento ni Tebes. Di ba marami sa atin? Sigurado ako marami sa inyo napapaisip pa eh. Totoo ba yung sinasabi ni Tebes na magre-raid tapos tataniman siya ng baril, bla bla bla? Alam niyo po, totoo yun. Kasi hindi lang siya ang narinig kong ginawa nun. Eto rin kaibigan ko. At si Pangulong Duterte rin. Sinabi niya doon sa video, hindi ko na lang i-play, mahaba kasi yun eh. Sinabi niya doon sa video, yung press ko niya kanina, na sinilip din yung kanyang rehistradong mga baril. Ibig sabihin, dadalihin din siya through firearms. Ang nakakapagtaka lang dito, at kaya nga medyo napagtanto ko, na talagang may kone-konekto. Dahil yung may otoridad doon sa ahensya na gumagawa ng mga ganito, ay dati nang lumapit sa akin. Naintindihan nyo? Lumapit na sa akin yon para magpatulong at para idepensaan siya sa bumabati ko sa kanya. Kaya lang sabi ko sa kanya, pasensya ka na, hindi tayo pareho ng patunguhan. Tinanggihan ko po yun. Kaya ito na naman, may ginagawa sila ngayon sa akin na eventually sasabihin ko dito na ginigipit ako. Literal ho. As in literal. Akala nila kasi matatakot po ako.
So, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo kasi hindi po ako titigil. Hindi po ako titigil na magsasalita. Kaya kung meron sakali lang na may magtangka, etong administrasyon na to ang mananagot. Naintindihan natin? Buti pa nga si Maharlika at least nasa ibang bansa siya. Although naniniwala rin naman ako na may threat siya. Kaya lang kahit papaano, mahihirapan galawin siya dun sa ibang bansa. Pero dito, nakikita ko na inuunti-unti na nila Kasi nga, pag ano na ho pag ano na ho ang administrasyon na to. Dahil, sino ba namang matinong police official? Sino ba namang matinong military official ang rerespeto sa sinasabi ni Pangulong Duterteng bangag na presidente? They know, pabulusok na sila, ika nga, pabagsak na ho. So, they would do everything para gawa ng to survive. Alam mo naman, ang isang taong gustong mag-survive, gagawin ng lahat ng bagay. Kaya ang message ko, ito lang, mga kababayan. Ako ngayon lang ako hihiling. Alam nyo to, kayong mga banateros na matagal na dito, never ko tong inaano sa inyo, ini-insist. Never. O minsan sinasabi ko. Pero this time, hihingin ko ito lang. 1, i-share nyo yung videos. Ito'y pinapakiusap ko na sa inyo. Okay, habang nandito pa ako. So, Pangalawa, nakashare na. Mag-subscribe po kayo. Kasi malaking bagay ang magagawa nito sa algorithm. At kung pwede rin, mag-like kayo. Dahil, alam nyo, I know someday, hindi ho biro ang mangyayari. And actually, some people advise me nga to leave the country muna Anyway, mapapagpatuloy ko naman daw ang pagbablog ko outside of the country. Kaya lang, siyempre, expensive yun. Ayan guys. Ingat na kayo sa pagsasalita nyo sa administrasyon. At saka may pagkamatigas ulo ko. Patay kung patay. Hindi. I'm serious. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, that is Kaya yung mga vloggers, for me, ingat na kayo sa nailagay ko na sa puso yan To live is Christ and to die is gain. So, hindi ho ako santo, pero naniniwala po ako Yun ang doon. Yun talaga ang doon. Naniniwala po ako sa Panginoon. I mean, I will do my best to protect myself. I will do necessary step to protect myself. I will do that, of course, definitely. Pero kung sakasakali, inalaw ng Panginoon yun. O hindi magsasama na po kami ng Lord. Diba? I mean, okay na sa akin yun. Kaya nga sabi ko, eto nga sabi ko lang, ihilingin ko na sa inyo na I receive pressure. Sabi ko nga sa inyo, meron akong mga kaibigan sa kapulisan. And ang sa akin, nasa loob ng kapulisan po, mga intel na nakukuha ko. Noong una, ayokong paniwalaan. May una nang tumawag sa akin, December pa lang Tinawagan ako ng isang kernel, sabi sa akin, bye, pinag-usapan ka na dito. Pag-iba ka na ng cellphone. Nakatap na sa'yo lahat. Noong una, sabi ko, we. Di ginanong ko. Kasi kaibigan ko itong kernel na to, sabi ko, hindi naman siguro. Sino ba naman ako para pa-itap nila? Ano to, magpapabagsakin ko Pilipinas? Hindi, tinatawanan ko pa talaga noong una yan Hindi, kasi nga, I told you, hindi ko personality yung, importante ka, kaya kayo patutumba. Hindi, natatawa talaga ako dun Kaya nga, di ba, never akong nagganito sa inyo. Pero this time, iba na kasi. Iba na. Nakita ko na. Kaya sabi ko nga,
And the advice of some people sa akin is to tell it to my audience. Sabihin mo na. Para at least they have an idea if something happened to you. Oh, yun ang talaga ang yun ang sabi sa akin. Sabihin mo na, unahan mo na sila. At least kahit papaano, pag may nangyari sa'yo, alam mo na kung sino may kasalanan. Alam na ng taong bayan kung sino may kasalanan. So, inuunahan ko na kayo ngayon. So, yung nanonood sa akin dito na taga dyan, sa palasyo, inuunahan ko na kayo. Okay, so kung may plano kayo, wag nyo na. Ang una-una, hindi naman ako martir. Pangalawa, wala naman kayo mabe-benefit. Lalo lang magkakaroon tuloy ng impact yung mga sinasabi ko. Kung hindi nyo na ako pinapansin. Tama mali. Di ba? Hindi, honestly, eto, sabi ni ba, sir, I would agree, lipat ka muna ng Davao. Hindi, I reported this to PRRD. Sinabi ko talaga sa kanya. Minessage ko, sabi ko, boss, this is what's happening to me after the Davao issue. After the Davao speech, eto na yung nangyari. Kinuwento ko sa kanya lahat. Hindi ko nasabihin yung sagot niya. Di ba? Yun lang. Tuloy. Eto. Kaya please, if you can share, subscribe, and like, and huwag yun ang palakihin. Hindi ko to sinasabi para palakihin, para bigyan ng, hindi po ko importante. Okay? Ang sinasabi ko lang dito, if something happened to me, at least, i-ano nyo na to, i-share nyo na, kumalat na. Kasi ang importante sa akin is the message, not the messenger. The messenger can always be replaced. The message will continue. That's what they did to Christianity, remember? Acts, pinatay nila lahat. Tanong ko sa inyo, nasupil ba ang Christianity? Hindi. Understand? Hindi ko sinasabing ganun din because this is the gospel. No, this is not the gospel. But this is an idea. You don't kill idea. Ang ideology hindi napapatayan. Yung messenger, oo. Pero yung idea, yung pinaglalaban, lalo mo lang pinaapoy kung may gagawin ka dun sa tao. Understand? Kaya nga po yun lang sa akin Let the message retain. And sabihin na natin to spread yung message. This is the message. So, kung may mangyari, okay lang. Forget about me. It's not important. Ang pinaka-importante dito is to continue the fight. Huwag tayong susuko. Lumaban tayo para sa bayan. Eto yun bayan ang unahin natin. Pinanganak ka sa Pilipinas bilang Pilipino, kaya ipaglaban mo yan. Whatever happen, huwag kayong pumayag na ang namumuno sa atin ay mga kurap na politiko. Huwag kayong pumayag na bumalik na naman tayo doon sa panahon ng Marcos Sr. kung saan tuloy-tuloy ang pamumuno nila. Kung dati si Imelda ang may dahilan, ngayon ganun uli ang nangyayari. So huwag niyong hayaan yan. Huwag niyo nang patagalin para ma-realize yan. Nung panahon ni Marcos Sr., ang tagal bago na-realize ng taong bayan na kailangan natin magsama-sama at magkasundo para patalsikin ito. Uulitin na naman ba natin yun? Napatatagalin pa natin para sabihin natin sa bansang Pilipinas na, oy, tama na to. Diba? Huwag na natin patagalin. Again, si PRRD, matanda na rin. Kaya nga sinabi ko sa inyo noon hindi kaya ni PRRD ito. And, let me be clear, sa may mga mag-iisip na naman ng iba dyan, hindi ko sinasabing mag-rebellion ang mga taong bayan. Hindi. As a matter of fact, kung ako ang tatanungin mo, gusto ko maayos tong gulo. Hindi ko gustong maalis si PBBM. Same thing with PRRD. Every time na tinatanong siya, wala akong problema kay Marcos. Ang problema ko, binababoy ang konstitusyon. Kasi ito nga ang problema ngayon Ikikwento ko sa inyo, maraming ngayon, minamadal daw nila yung issue. This is an issue of Duterte and Marcos. Nasaktan kasi si Sara Duterte, kaya itong mga kapatid. Ganun ang ginagawa ni Aimee.
Pinabababa niya yung issue. Hindi yan ang issue. Ang issue ni PRRD, binababoy ang konstitusyon. Ang issue ng Duterte, binababoy ang konstitusyon at walang tumatayo, kaya sinimulan nila ang pagtayo. Naintindihan po natin, it is not about Duterte and Marcos. As a matter of fact, nung sinabi nga, eto nung during the meeting, tinanong ko si PRRD kasi sinabi niya that he would challenge the AFP. Sabi ko sa kanya, Mr. President, paano ng senaryo if ever mapabagsak si Marcos at sinasabi mo nga i-challenge ng AFP? Ganito. Alam mo sabi niya, ayokong si Sara Duterte ang pumalit na presidente pag re-resigning niya. Yun ang gusto niya. Kasi nga, ayaw niya na ang dating laban ito ng Duterte at ng Marcos. Hindi ho ito laban ng Duterte at Marcos. Ito ho'y laban ng pagbababoy sa konstitusyon natin kung saan yung pera ng taong bayan. Imagine niyo how much ang tax na binabayaran nyo. Sige nga ho. Yung mga nagbabayad ng tax dyan. Magkano binabayad yung tax? O sabihin nyo ng 200,000, 300,000. Yung tax ninyo, ibinibigay lang sa mga congressman para magpapirma sila. Gusto nyo yun? Hindi. Yun yung sinasabi ni PRRD. This is fraud. Yung pera ng taong bayan, ibinibigay na sa mga iilang politiko para papirmahin lang ang kanilang mga constituent. At sabihin nila, kailangan natin to para magbagong konstitusyon at manatili tayo sa kapangyarihan. Kaya nga ang punto dito, binababoy ang konstitusyon. Rhea Duque, salamat po. Yan yung punto ni Pangulong Duterte. Huwag niyong baguhin yan. Kaya nga, alam niyo, eto, Mr. President, I know you're listening. I know. I know. Okay? I know you're listening. There is a way out to this. Huwag ka makinig muna sa mga nasa tabi mo. They're not concerned sa'yo. Ako magsasabi sa'yo kung ano yung way out. Hindi dahil magaling ako. Ito galing na mismo kay Pangulong Duterte. Huwag mong pakinggan yung mga kapaligid sa'yo, tanggalin mo ang speaker mo. Dahil siya ang nanggugulo dito sa bansa na to. Tapos, pangalawa, isipin mo kung ano yung dahilan kung bakit ka tumakbo. Kasi noon naman daw, matino ka naman eh. Matino ka naman daw, gusto mong ma-redeem ang name ng pangalan ng family mo at gusto mo maayos na governance. Yun ka daw noon eh. Yun ang dahilan mo daw. With all sincerity, yan ka daw noon. Kaya nga nagtataka yung dati mong kasama, bakit ngayon na iba na? Nalulung ka na ba? Ha? Nalulung ka na ba sa kapangyarihan? O, huwag niyo muna akong pangunahan. Pinangungunahan niyo ako eh. Nalulung ka na ba sa kapangyarihan at gusto mong magpatuloy, tuloy-tuloy? If you want to save your ass, if you want to save the name of your family, kasi, you know, wala nang pumupunta sa rally nyo pag walang namimigay. The Filipinos hate you and your entire family sa mga nangyayari. Maganda na sana eh. Alam nyo, Mr. President, makinig po kayo kay Pangulong Duterte. With all sincerity, nakikita nyo naman eh, sa kanya na sincere siya sa pakikipag-usap sa inyo. Makinig kayo. Ituwid nyo lang itong nangyayari. Madali lang naman eh. Kayo ang Pangulo eh. Kayang-kaya nyong ituwid ito. Kausapin nyo si Romualdez, tumabi ka na dyan. Ako na, ganun. Di ba totoo naman eh? Patabihin nyo yun. Tapos ayusin nyo yung bansa. Susuportahan kayo ni Pangulong Duterte. Ako mismo. Kahit po ako mismo. Ako rin. If you do that, I will support your government. Ako rin. Kasi Nag-vlog ko nga siya. sabi nga nasa isang eroplano tayo, kayo yung piloto, gusto namin kayong
Himatayin dyan? Of course not. Gusto namin kayo yung piloto eh. Pero hindi naman pwedeng, hindi ka namin tatapikin kung nakakatulog ka na. Tama. Nakakita kayong pilotong gumagano-gano na. Anong gusto nyo gawin namin? Ay, galing talaga ng piloto namin. Gusto nyo ganon? Hindi naman pwede yun. Pag nakikita namin nakakatulog na yung piloto, gigisingin namin. Pero sir, kung gumising kayo at magmaneho uli kayo ng eroplano, ng matino, ayusin na. abay, mag-cheer pa kami sa'yo. Go! Bagong, ano yun? Bagong Pilipinas. Bagong ayun. Mag-cheer pa kami sa'yo. Ako nga, promise ko yan eh. Promise ko yan. Na tanggalin nyo yung speaker ninyo, tanggalin nyo yung mga tiwali sa gobyerno na alam nyo naman kung sino. Yung lang tayo, we're not a perfect government. I know you're not a perfect president. Pero I know meron kang kabutihan sa puso mo. Ayusin mo lang. Hindi kami katulad ng mga aktivistang panay lang ang reklamo. Kami makita namin na aayusin nyo yung bansa natin, may sincerity kayong ayusin yung bansa namin. Pusuportahan ng kayo ng taong bayan. Tama. Nakikita, yung effort kasi, the effort, hindi man ito perfect. Ibig sabihin, alam mo yun, may effort na minsan sumasablay. Hindi man ito perfect, pero ipaglalaban kayo nito. Once nakita nila, kasi si Pangulong Duterte, hindi naman perfectong presidente. Ang dami rin sumablay sa kanya. Kaya nga. Ang dami sa kabinete niya sumablay. Alam naman ng tao, pero yung tao kasi, nakikita yung sincerity ni PRRD na gusto niyang ayusin. Pag nagkakamali, inaayos, kumakabig. Diba? Yun yung gusto makita ng tao. Sana po, ganun makinigo kayo. Grailo, salamat. Babana by gratitude for your pack. Thank you po. Maraming salamat. While you may not be aware, countless silent viewers deeply value. Guys, so hanggang dito na lamang po. At ito nga po, ni-reveal niya na nagkakaroon siya ng sinisikil na siya o kumbaga ginigipit na siya dahil nagkakaroon siya ng di umano ay mga death threats or masasabi natin pagigipit, ito'y nakakalungkot para sa kanyang parte. Dahil parang ginagawa lang naman niya ang paggising sa ating Pangulong BBM. So, tama rin naman siya na pag ang piloto ay natutulog na sa kanyang posisyon, siyempre gigisingin natin. Kung paanong way, kahit anong way, kailangan magising ang ating Pangulo ng bansa. Dahil hindi namin hahayaan kayo matulog sa pagmamaneho nyo ng sinasabi nga niyang kayo ang piloto ng ating bansa. Makakasama kaming mga aksidente kung sakasakali mang bumagsak ang eroplano. Di po ba? So ito po, yung kung mga vloggers kinikriticize po kayo, hindi po ito bad criticism, kundi good criticism po ito para sa ganun magising po kayo sa katotohanan at baka hindi nyo alam na ang nakapalibot sa inyo ay kayo'y kumbaga pinapariwara na. So wake up call po ito doon sa lahat ng mga vloggers na kumikriticize sa inyo, Ginoong Pangulo, ay wag naman po sana ninyong mamasamain. Kasi kung maganda naman ang ginagawa nyo, suporta sa inyo taong bayan. Diba? So sa mga kapwa ko naman Pilipino, ay tayo magkaisa na kumbaga igisingin natin ang ating Pangulo dahil paano na kumbaga hindi nagmaganda ang nangyayari doon sa mga chiwariwap niya sa kanyang paligid. Sabi nga ni Pangulong Duterte, sabi rin ni Sir Banat Bay na, hindi naman siya ganun noon. Siya talagang napakabait na presidente nung siya umupo. Dahil i-redeem nga ang apelyidong Marcos.
Yun. So, kami naman, nag-expect na kami yung dadalhin sa ligtas na lakbayin dito sa Pilipinas. So, yun lang po. Kaya, ang panawagan nga po namin, Ginoong Presidente, Bongbong, baguhin na po ninyo. Baguhin nyo na po ang, wag na po kayo makikinig sa palipalibot nyo. O hindi, yung sarili nyo puso't damdamin ang sundin nyo po. Dahil alam namin, kayo isang mabuting tao. Kayo isang mabuting presidente. Dangan nga lamang yung mga chiwariwap sa inyong palibot, parang sila na yung nasusunod. So, panawagan po namin yung sarili nyo puso't damdamin, ang pagmamahal nyo sa bansang Pilipinas ang manguna para nang sa ganun gumanda na ang ating bansang Pilipinas. So, hanggang dito na lamang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood kay Sir Banat Bay kasi may revelasyon siyang isiniwalat dito sa kanyang YouTube channel Banat Bay. At ito naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative na nagsasabing nagsimula na ang simula at inaantay lang natin ang wakas. Ibig sabihin, bubuti na ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po guys. See you on my next vlog. Salamat din Sir Banat Bay. Sinare ko na itong iyong revelation. Maraming salamat.